Hello, magandang gabi mga kapwa ko kakambing, Goat Racers. Ayan, bago ko umpisahan ang ating kwentuhan, gusto ko muna i-congratulate tong si Walter. Ayan, galing-galing mo talaga. Ang buntis kasi nating kambing ngayon ay Siam. Ayan, kitang-kita naman sa kanilang mga other. Ayan, talaga namang naglalakihan ang kanilang mga other. Ayan. At syempre, pag-aandahan uli natin ang kanilang panganganak. Diba? So, babalik na naman tayo sa pagpapadede ng mga kids at paghihiwalay sa kanila ng kulungan. Okay, ngayon ang papag-usapan natin ngayong gabing ito ay yung tungkol sa bakit nanghihina yung bisiro. Yung panghihina na nagiging cause ng hindi niya pagdede sa inahin. So, ano-ano nga ba yung base sa aking karanasan na mga na-experience ko tungkol sa hindi pagdede ng bisiro. Okay, share ko yung una. Ayan, meron akong unang kambing nun na nanganak na si Pudge, na siya yung unang successful na buckling na nanganak. Ayan, dinala ko pa nga siya sa CR nung aming bahay noon dahil wala pa akong separate goat house. So nagulat si na mama nun, bakit may kambing sa CR natin? Tapos puno-puno doon ng dumi. Ayan. So nung kasi wala pa akong paglilipatan ng kambing at wala pa akong masyadong goat house, napansin ko nun, hindi siya pinapadede ng kanyang inahin. So dalawa lang yan. It's either may problema yung inahin or may problema yung bisiro mo. So sa case niya ni Pudge ay ang problema ko ay sa inahin. So ano yon? Yung problema niya ay yung gutom siya. Ibig sabihin, hindi ko siya nabigyan ng sapat na pagkain nung araw na yon para siya ay makapagpadede kapag siya ay nanganak. So naghahanap siya ng pagkain. So ang ginawa ko, pinakain ko muna ng pinakain hanggang sa nung nabusog na siya ay nagpadede na siya ng kanyang anak. So yun lang pala yung problem doon sa inahin. So check mo muna kung gutom yung inahin. So yung sa mga sumunod ko naman kambing na nag-anakan, since wala nga akong goat house noon na mapaglalagyan sa kanila, kasama sila doon sa goat house na may lupa. So bukod sa may lupa, naaarawan din. Ayan, kaya nangyari sa mga bisiro ko noon, hindi sila makahabol kasi pagka yung inahin nila ay gumagala upang maghanap ng pagkain, hindi sila basta-basta makahabol. Kaya importante rin na may sarili kang goat house para sa mga nakanak mong kambing o meron kang paanakan nila. O diba? Yung kidding area nila. Kung saan mabibigyan mo sila ng pagkain doon, makukumpayan mo sila. Ayan. Pagka kasi hinayaan mo na natural lang, minsan iniiwanan yan ng inahin, lalo na kung bago pa lang itong nanganak o first time nanganak. So sa part na yun, masyado pa pabaya sa kambing. Iniwanan ko, nabilad sa araw, yun. Masyado na initan, siguro na dehydrate, namatay. Ayan. So natuto na ako doon. Simula noon, nagtutok na ako sa kanilang pagatas. So ano naman yung isa pang na-encounter ko pagkatapos yung sa mga sumunod na taon. Ayan. Yan yung kambing na sila ay nanganak, ngunit wala silang gatas. So kahit pigain mo, walang gatas na lumalabas. Hindi kagaya ng ating mga Anglo na nandito, tsaka yung iba nating natives na talagang malalakas maggatas. Ang mga kambing ko kasi noon, basta na. Paano pag sinabing basta na? Nag-alaga ka lang, pinakain mo ng damo, pero hindi mo sila binibigyan ng legumes o yung mga legumes na nakakatulong magpagatas sa ating mga kambing. Hindi rin ako nagbibigay noon ng mga calcium block at hindi rin ako nag-i-inject noon ng DCM. Kaya naman, nung na-experience ko yung mga ganon, nag-umpisa na ako o nag-aral na akong mag-inject ng DCM sa kanila upang makita nyo na ang kanilang paggagatas ay maganda. Ayan, kagaya nito. Ayan, anak na yan. Kita nyo naman, bukol na bukol. Ayan. Diba? Pag alaga mo sa DCM at alaga mo sa pagkain ng legumes, ganito ang itsura na yung mga other ng iyong mga inahin. So, ganun. Yung mga ilan sa dapat yung tandaan, hindi lang yung bisiro ang dapat yung abangan. Siyempre, yung inahin din, kung isipin mo kung nabigyan mo ba siya ng sapat na pagkain, sapat na inumin, sapat na vitamins nung siya ay nagbubuntis. So parang tao rin yan. Kailangan kumain ng masusustansyang pagkain at makapag-take ng mga magagandang vitamins upang maging maganda ang development ng paggatas at development ng kid sa loob ng kanilang sinapupunan. Ayun.
So ano pa ba naging problema ko? Yung inahin kong kambing na si Rosa. Saan na yun? Si Rosa. Ay, naharangan tayo. Yung kulay brown yun eh. Yan, si Rosa, yung makikita nyo, sa mga nakaraan kong vlogs, meron akong kambing. Ayun, si Rosa. Ayan, si Rosa. Dati, naanak siya. Nung pinanganak yung bisiro niya na si Wednesday, chinek ko yung gatas niya. Yung kanya naman, sobrang lapot ng kanyang gatas. O anong mangyayari doon pag sobrang lapot? Hindi makakadede ng maayos yung kanyang bisiro. Parang kakapit ito sa lalamunan at pwedeng mag-cause ng pagkabara at di makahinga or pagkamatay ng mga bisiro. Isa lang naman ang anak niya noon, pero dahil nga ganun yung nangyari sa kanyang gatas, ginawa ko ng paraan. So ito, yung video ito sa baba, makikita nyo dyan sa link post ko, na yan yung ginawa kong solusyon upang lumambot yung gatas niya. Bali nilagyan ko yan na mainit na tubig na nilagay ko sa bote at siyang pinagulong-gulong sa kanyang udder, at na dahil doon lumambot yung gatas at may naibigay tayo sa anak niya. Okay, so nakadede ng maayos yung anak niya. So yun lamang yung mga ilan sa na-encounter ko sa pagpapagatas. So pag ayaw dumede, mahirap yan kasi nanghihina yung mga bisiro at hindi nila ma-absorb yung mga sustansya, lalo na yung unang gatas na napaka-importante, na yung tinatawag nating colostrum. Ngayon, ganun kahalaga yung sabi nga nila, breast milk is still best for babies. Diba? Yung natural na gatas ng kanilang inahin. Yan. Anyway, pagka wala naman nun, pag nahihirapan ka magpagatas sa inahin, meron naman tayong mga milk replacer from Zoe and Sio kung nabili, na yung tinatawag na Dole milk replacer. Yan. Or kung talagang wala ka pang mabili, hiram ka muna ng gatas sa ibang inahin. Pwede naman yun eh. Share mo yung gatas sa ibang inahin para mabusog yung iyong alagang kambing. So ganun, ayun yung mga ginamit ko. Tsaka syempre, ingat din, wag din sa sobrang pagatas, kasi may experience din ako na namatayan ako ng kambing dahil sa sobrang pagbibigay ng gatas. So tama lang, meron tayong mga dosage na sinusunod dyan na makikita nyo rin sa aking mga videos, yung tamang pagtitimpla at tamang dami ng pagpapainom sa kanila. So ngayon, lalo na ngayon, malapit na naman ang kidding season. Kaya ako ginawa tong video na kwentuhan na to, para na rin gabay sa ating mga mag-uumpisang goat racers. Okay? So sana po nakatulong kahit papaano. Siguro kung may nagmintis man ako, comment na lang sa baba. Meron tayong hindi na-tackle, malay nyo, comment na lang kayo sa baba at baka abot ng ating kaalaman at karanasan. Siyang pagtulungan natin at usap-usap tayo, di ba? Tulungan lang naman tayo dito mga magkakambing. Okay, so salamat po muli sa inyong tiwala at suporta. Yan, sana po nasa mabuti kayong kalagayan. At ingatan na sarili at pati ang ating mga alaga. Okay, dumadami na sila, lumalaki na. At marami na ang ating biyaya dito sa farm. So gagalingan ko pa para tuloy-tuloy silang dumami. Yan, sa ngayon nasa 23 heads na sila. Yan, nag-umpisa lang tayo sa 2, 3, 6. Kaya sa dumami na sila ng dumami. Yun. Kaya maraming salamat sa mga nagtitiwala at sumusuporta sa ating YouTube channel. Okay, so see you again next time. Salamat sa inyo. Happy goat racing. Bye-bye.